Sa patuloy na lumalagong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, ang mga barko at eroplano ng Pilipinas at Amerika ay muling pinalakas ang Maritime Alliance kung saan isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang ika-6th Bilateral Maritime Cooperative Activity sa estratehikong karagatan ng West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At China, labis na nag-alala matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang pagde-deploy ng Amerika ng Golden Dome Missile Defense Shield na isang interceptor system sa kalawakan upang pigilan ang mga missiles mula sa mga kalabang bansa. At abangan mamaya mga kabayan, binangga at binomba na naman ng water cannon ng China Coast Guard ang sasakyang pangdagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon habang patungo ito sa Sandy Cay. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations. Matapos dumaong ang isang US Coast Guard cutter na USCGC Straton sa Palawan noong Biyernes, ang mga barko at eroplano ng Pilipinas at Amerika ay muling nagpalakas ng Maritime Alliance kung saan isinagawa ng AFP at United States Indo-Pacific Command ang ika-6th Bilateral Maritime Cooperative Activity noong Martes sa estratehikong karagatan ng Palawan at Occidental Mindoro. Kasama sa mga kalahok na assets ng Philippine Navy ay ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo Diluana, isang AW-109 naval helicopter, mga Super Tucano, Sokol helicopter ng Philippine Air Force at ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at BRP Malapascua. Habang sa Amerika naman ay lumahok ang US Coast Guard cutter na USCGC Straton at isang US Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft na nagpapataas ng kakayahan ng pinagsamang puwersa sa pagsubaybay at koordinasyon sa pagpapatakbo. Nagmarka ito ng isang milestone sa maritime collaboration. Ito ang unang pagkakataon na ang US Coast Guard at ang Philippine Coast Guard ay magkasamang lumahok sa isang MCA na itinatampok ang lumalagong diskarte sa buong bansa sa kooperasyong maritime. Itinampok sa aktibidad ang isang serye ng mga pagsasanay kabilang ang mga communication check exercise, search and rescue exercise, division tactics and officer of watch maneuver, photo exercise at finish exercise. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang kahalagahan ng mga aktibidad sa pagpapalakas ng maritime defense habang ang Pilipinas ay patuloy na naglalakbay sa mga umuunlad na hamon sa dagat. Ang mga magkasanib na aktibidad tulad ng MCA ay muling nagpapatibay sa pangako ng Armed Forces of the Philippines na gawing moderno ang mga kakayahan nito at palakasin ang pakikipagsosyo sa depensa upang matiyak ang ating pambansa at regional na interes sa maritime. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang China ay labis na nag-alala sa bagong proyekto ng Administrasyong Trump matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump noong Martes na pumili na siya ng mga disenyo para sa proyekto na Golden Dome Missile Defense Shield. Ang programa ay naglalayong lumikha ng isang global, multi-level at multi-domain missile defense system na isang network ng mga satellite bilang orbital interceptor system upang makita, masubaybayan at potensyal na maharang ang mga papasok na mga missile sa buong Amerika. I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, we help Canada do the best we can. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational. Kaya't dahil dyan, ang China ay labis na nababahala kung saan sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hinihimok ng China ang Amerika na talikuran umano ang pagbuo at pag-deploy ng pandaigdigang anti-missile system at magsagawa ng mga konkretong aksyon para mapahusay at itaguyod ang estratehikong katatagan. 金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。
该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。美国奉行本国优先，执迷于谋求自身绝对安全，违反各国安全不受减损的原则，损害全球的战略平衡与稳定。中方对此严重关切。我们敦促美方尽早放弃发展和部署全球反导系统，以实际行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。 At sa isa pang magkasanib na pahayag ng China at Russia na ang plano umano ng Amerika ng paglagay ng mga armas o interceptor sa kalawakan ay isa umanong malaking armadong confrontation na nagpapalala lamang umano sa mga sitwasyon. Pero ayon naman kay Trump, ang budget para sa Golden Dome ay nakahanda na at matatapos umano ito sa loob ng 3 taon na binubuo ng next generation na mga teknolohiya sa kalupaan, dagat at kalawakan. Layo ng proyekto na pigilan ng iba't ibang mga missiles kabilang ang mga naglalakihang intercontinental ballistic missiles. At dagdag na balita mga kabayan, muli na namang naranasan ng isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na banggain at bombahin ang water cannon ng China Coast Guard. Inilabas ni Philippine Coast Guard Commodore Jet Ariela ang videong ito, ngunit limitado pa sa ngayon ng mga detalye. Pero patungo umano ang BFAR vessel sa Sunday Cay na mula sa Pag-asa Island nang harangin ito ng mga barko ng China kahapon lamang mga kabayan. Chinese Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. DRP Dato Samboy, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Aggravated vessel of the Philippines. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision at